Hello! Napaisip na ba kayo kung paano yung lahat ng computer sa opisina nyo o sa eskwelahan parang sabay-sabay na gumagana ng maayos? Kasi merong isang di nakikitang utak sa likod ng lahat niyan at yan ang aalamin natin ngayon. So imagine niyo to, nasa isang malaking opisina ka o kaya sa isang computer lab na puno ng computers. 'Di ba? Paano sila lahat nag-uusap? Paano sila nagkakaintindihan? Well, hindi yan magic. Actually, medyo simple lang ang sagot. Merong isang parang central brain o isang utak na siyang nag-organize at kumokontrol sa lahat ng yan. Okay, so bago natin kilalanin ng husto yung utak na yan, intindihin muna natin ano ba yung problema na sinusubukan niyang ayusin. At yan yung tinatawag nating digital chaos o yung digital na gulo. Kasi ganito yan, kung walang server, yung bawat computer para lang yung isang isla. Mag-isa, hiwa-hiwalay, sobrang gulo mag-share ng files, di ba? Iba-iba pa ang login mo sa lahat. Pero kapag may server na, tingnan nyo ang pagkakaiba. Boom! Lahat konektado. Isang login na lang para sa lahat ng bagay. Sentralisado ang mga files at printers. Mula sa gulo, biglang may order, may control. So ano nga ba ang solusyon sa ganitong gulo? Well, yan na nga yung tinatawag nating server. At ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-common at pinakasikat na klase nito. Ang Windows Server. Teka, hindi ito yung ordinaryong Windows na gamit mo sa laptop mo ha. Ibang klase ito. Ito ay isang espesyal na operating system na binuo talaga para maging utak ng isang buong network. So para mas malinaw, ito yung malaking pinagkaiba nila. Yung Windows 10 or 11 na gamit natin, para lang yan sa iisang user, para sa'yo lang. Pero ang Windows Server, ginawa yan para sa lahat, para sa maraming tao. Dinisenyo yan para tumakbo 24/7, walang hinto, at para kaya niyang i-manage ang daan-daang computer ng sabay-sabay. Sige, tingnan naman natin sandali kung paano ba nag-evolve itong napaka-powerful na software na to over the years. Ayan, so makikita nyo mula pa 2008 hanggang sa pinakabago nitong 2022, ang dami ng bersyon na lumabas. Pero sa totoo lang, sa industry ngayon, yung mga bersyon mula 2016 pataas, yan yung mga pinaka-importante. Yan ang madalas na makikita at hahanapin sa mga trabaho. Kasi andyan yung mga modern features at support na kailangan. Okay, so saan ba talaga nanggagaling ang kapangyarihan ng isang server? Well, nanggagaling yan sa mga specific na trabaho o roles na ginagawa niya para sa network. Isa-isahin natin yung mga pinaka-critical. At kung meron mang maituturing na puso ng Windows Server, ito na yon, ang Active Directory. Isipin nyo, siya yung parang gatekeeper, ang nagbabantay sa buong network. So ano yung pinaka-importante dito? Eto yon, isang username at isang password lang. Tapos, pwede ka nang mag-login sa kahit anong computer dyan sa opisina. Ganon kalupit ang kapangyarihan ng Active Directory. Siya yung nag-aayos mang buong user management. Next up, kilalanin naman natin yung dalawa pang serbisyo na parang sila yung traffic enforcer at receptionist ng network. Yan ang DNS at DHCP. Okay, so yung DNS para siyang address book ng internet. Siya yung nagtatranslate ng pangalan na madali nating tandaan, like google.com, papunta sa mga numero na naiintindihan lang ng mga computer. Tapos yung DHCP naman, siya yung receptionist. Siya yung automatic na nagbibigay ng IP address sa laptop mo the moment na kumonekta ka sa Wi-Fi. Kaya hindi mo na kailangan gawin yun manually. Napaka-convenient, di ba? Paano naman yung mga bagay na, pinagsasaluhan natin sa opisina? Tulad ng files at lalo na yung printer. Well, dyan naman papasok yung mga susunod nating roles. Dito talaga natin makikita kung gaano naging efficient ang trabaho. Kasi imbes na magpasa-pasa pa kayo ng USB drive na ang gulo, may isang central na folder na lang para sa lahat ng files. At imbes na bumili ng printer para sa bawat tao, isang printer lang pwede nang pag-sharean ng buong team. Tipid na, organized pa. Alright, so ngayon na medyo kilala na natin yung mga parts, i-connect natin lahat at sagutin natin yung pinaka-importanteng tanong. Bakit ba ito mahalaga? Ano ang pakin natin dito sa totoong buhay? Sa madaling salita, ang server ang backbone. Siya ang pundasyon ng modernong IT. Siya ang nagbibigay ng control, ng efficiency at syempre ng security na kailangan ng kahit anong kumpanya o eskwelahan para gumana sila ng maayos. At ito yung gusto kong tandaan nyo. Sa mga totoong trabaho kasi, hindi ka tatanungin ano ang definition ng Active Directory.
Hindi. Ang itatanong sa'yo, kaya mo bang iset up to? Kaya mo bang ayusin pag nasira? Yan ang real world. Mas mahalaga yung practical na kaalaman kesa sa puro libro lang. Kaya, sa susunod na mag-login ka sa computer mo sa work o sa school, sana maalala mo yung server na tahimik na nagtatrabaho sa likod ng lahat. Siya yung hindi nakikitang utak na nagpapatakbo ng digital na mundo natin. So iiwan ko sa inyo ang tanong na to, anong parte ba niyan ang gusto mong itayo?